Hello, Kafden fans! Ito na nga ha, Catherine at saka si Sir Alden. Tumulong nga ba at saka spotted sa Cebu mga kasambreros. Yung spotted sila ay medyo malabo ako dito pero yung tumulong mga kasambreros sa mga biktima ng lindol sa Cebu at saka sa Masbate at sa iba pang area mga kasambreros. Na talaga nakita ko talagang iba doon. Grabe mga kasambreros yung epekto ng lindol, no? Hindi ko na hindi ko na ma-explain talaga. So, let's continue praying po sa mga biktima po talaga ng lindol at saka anumang sakuna. Kasi parang after ng 6.9 na magnitude sa Cebu, parang 2 days or 2 days after nagkaroon ulit ng 4.4 na lindol, no, sa Cebu mga kasembrero. So let's continue praying po talaga sa Cebu, and then sa Davao naman, no, ay may sunog mga kasembreros, no. Pero nakakatuwa kasi ang ganda ng accommodation ng evacuation center sa Davao mga kasembreros. So ito na ha, nag-post kasi ang Showbiz Pulse kagabi mga kasembreros ng punta sila sa mga Cebuanos mga kasembreros para magpakita ng tulong or maghatid ng tulong mga kasembreros. Sabi niya dito, Showbiz Plus sa Facebook, sila na nga ba ang nag-iisang tinig ng pag-asa matapos ang nakakabiglang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu? Isang act of kindness mula kina Catherine at Alden ang nagpabaha ng luha sa mga Cebuanos. Personal silang bumaba at nakipagsalamuha sa mga biktima na nag-iwan ng matinding emotional mark sa komunidad. Ang hindi naasahang pagdating ng Hello Love Against Stars ay higit pa sa relief operation. Isa itong healing session na nagpaalala sa lahat na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagbangon. Ang kanilang sakripisyo ay tunay na sa Filipino showbiz. May mga bituin na ang liwanag ay ginagamit para sa paglilingkod. Alamin kung paano naging bayani si Catherine at Ali sa gitna ng trahedya. Basahin ng in-depth. So ito mga kasembreros, tapos yung mga pictures sila ng kunwari magkasama doon mga kasembreros. So latest update. Ako, duda ako dito na pumunta sila doon personally. Pero yung sikretong pagtulong, nako, alam ba naman natin si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, no? Kasi dati pa ay talagang matulungin sila mga kasembreros. Hindi lang nila binabalandra at saka isa sa publiko mga kasembreros. Si Ma'am Barbie nga, 'di ba? Si Ma'am Barbie Forteza, tumulong siya nagbigay siya ng 100,000 pesos sa mga biktima ng lindol nga doon sa Cebu mga kasembreros. So hindi ko alam kung magkano ang binigay ni Sir Alden, baka 300,000 o baka 500,000, something like that mga kasembreros. Pero para sa akin, sa bagay, kung may tiwala pa naman si Sir Alden sa mga officials doon sa Cebu mga kasembreros, no? Nagbigay siguro siya ng cash donation mga kasembreros. Ang lang dito ay kung makurapa, pero hindi naman siguro makurapa kasi sobrang sobrang kawawa nga yung iba kasi wala talagang mga bahay pa mga kasembreros, no. So sa Davao kasi nasunugan nga mga kasembreros habang sila daw ay ang ganda ng Davao, hindi naman sa pagmamalaki at saka pag wala na akong bayad dito mga kasembreros, pero ang ganda ng sa Davao, parang yung tent nila, talagang tent city talaga siya. Tapos may Jollibee pa, tapos yung iba naman, yung kada alas 2 ng hapon may ice cream na may ice cream na umiikot doon, tapos nagbibigay ng libreng ice cream na parang yung sorbetes na yung dirty ice cream sa yung naglalako mga kasembreros na may parang bell. Tapos gano'n. So, ang kulit ng tapos sila Congressman Pulong, sila nakita ko sa mga feeds ko mga kasos kaya na naibabahagi ko rin sa inyo. So, hindi naman sa hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero yung Davao talaga siya, parang nakakatuwa talaga yung nila, parang tatak Duterte na talagang alisto, talagang sila, parang on the go sila talaga pag may mga sakuna mga kasembreros. Habang ginagawa yung mga bahay nila, grabe, no? Parang alam mo yung tatay mo na, sige dito ka muna habang gagawin natin yung bahay mo, relax ka muna. Parang sabi nga ng mga sa comment section, parang ito lang yung mga nasunugan na parang masaya pa sila kasi may cash assistance, talaga sila mismo yung lumalapit, no? Parang nakakatuwa lang, no? Na-share ko lang, naging politika na tayo dito. Pero nakakatuwa lang kasi mga kasembreros. So, ayun, no? Tapos, next item natin, so ayun, no? Ang comment ko doon ay, duda ako na
na pumunta sila doon kasi pag pumunta sila doon talaga maibabalita yan sa 24 oras at saka sa TV Patrol. Pero duda ako na pumunta sila doon personally mga kasambreros. Hindi ko lang alam kung bakit ganito yung pinost ng ng showbiz ano na ito na post sa Facebook mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, may isang ano din dito, may isang Facebook page na nag-post siya no na yung about kay Ma'am Catherine nga na naging model ng Eiffel Tower sa Paris. Sabi niya dito sa kanyang comment ang Lemon TV. Sabi niya, Catherine Bernardo lights up Paris. Grabe, she's the real tower of power. Step aside, Eiffel Tower, may bagong masterpiece sa Paris. She crowned the spotlight with that fierce pose in all-black power look. Confidence, check. Elegance, double check. Parang every step niya may runway music sa background. This isn't just a photo, it's a whole fashion moment. She didn't just visit Paris, she became the view. So ito ay edited lang din ito mga kasambreros, no? Kasi kung bibisita siya sa Paris, tapos si Sir Alden pupunta rin ng Italy, baka baka magkita sila din mga kasambreros. Joke lang po. Pero yun kasi no, parang plan ni Sir Alden din na, hindi ko lang kung kailan yung ano niya, yung Milan Fashion Week niya mga kasambreros. Kasi October yun eh. Pero aabangan natin yung update din nun mga kasambreros. So, tapos yung Catherine dito ay nasa Paris Eiffel Tower mga kasambreros, no? Pero ito po ay edited lang ng isang fan mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, itong picture ni Ma'am Catherine mga kasambreros na naka-glasses siya. Hindi ko kilala tong na parang pareho sila ng parang yung mga vintage na mga ni Sir Alden. Pero ito po ay hindi ko kilala tong baka fan or pa-comment naman po kung kilala niyo mga kasambreros, no? Itong si Sir na malaki, no? Tapos naka-cap siya ng Boston. Tapos yung isa, no, si Ma'am, naka-black mga kasambreros. Hindi ko alam kung fans ba niya ito, mga tagahanga lang ba niya or malalapit sa kanyang family ito mga kasambreros. Kasi parang parang ngayon ko lang sila nakita mga kasambreros. And correct me also kung luma na ba ito or bago itong, kasi kanina lang pinost ng isang Catherine admin mga kasambreros. Tapos yung nasa likod nila, parang nagtitinda sila ng mga kitchenwares. Or baka bago ito, no? Or namimili si Ma'am Catherine mga kasambreros ng mga gamit kasi nga parang magbubuko na siya ng bahay and so on. Tapos yung tawag dito, yung business nila nga na toilet or comfort room wares mga kasambreros. But correct me if I'm wrong, no? Kung kasi kakapost lang kanina eh. So wala kasi silang details na pinapost na nilalagay minsan. Walang caption, no? So minsan ako nanguhula ng kung ano ba to, recent ba to, or saan ba to na ginamit and so on mga kasambreros. And then ito, prayer ni Sir Alden for today, no, of course. Hindi mawawala. Sabi niya dito mga kasambreros, talagang inaabangan natin ito. Dear God, help me to let you love me today, to receive your care, your correction, and your comfort. Father me in every area of my life where I've tried to do things on my own. Thank you for being a good and faithful Father who never forgets the love we show to others in your name. As Hebrews 6 verse 10 and IV says, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. May I reflect that same love to others today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Napakaganda ng kanyang panalangin. So, yung reflection ng pagiging Christ-like or ugali ng ating Panginoong Jesus ay dapat nating taglayin sa pakikitungo natin sa iba, especially our family and loved ones, mga kasambreros. Alright, so yun actually sa ating Catherine items. No? Sana po ipangin po natin ang napakagandang Word of God. Today is October 6, no? 2025. Monday na po. Naku, back to work na po ang ating mga empleyado, mga kasambreros at estudyante.
So sana po ipangin po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God is sobrang cute po nito mga kasabers ha. Sana po ipakinggan natin ang title, Dito Ka Dumaan. Jeremiah 6:16, Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it. So then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. So may katigasan ng ulo ito mga kasembreros. So ang Diyos dito ay nagsalita kay Prophet Jeremiah na ang mga tao ay ito dapat yung daanan, ito dapat yung gawin, ito dapat yung magiging ugali nila. So ganun ba? So the Lord Himself was clearly instructing Prophet Jeremiah mga kasembreros kung ano yung dapat gawin nila, no? Dapat na padaanan ba sa buhay. Kasi may mga maling landas di ba? May sabi natin, wag kang dumaan sa maling landas, huwag mong gayahin ang maling landas, o maling gawi. Dapat sa tamang daan ka, sa tamang landas, and so on mga kasusin yung kawikaan or kasabihan ng mga matatanda, which is very applicable sa ating buhay mga kasembreros. So ang verse na ito sa Jeremiah 6:16 na alam natin na sinulat niya propetang Jeremias or Jeremiah mga kasembreros, ay nagko-call, panawagan ito ng action mga kasembreros, urging tayo, tayo po ay in-urge mga kasembreros na mag-pause tayo saglit, tapos mag-reflect mga kasembreros sa ating mga choices. And ito yung itong salita na ito mga kasembreros ay directly na sinasabi ni Prophet Jeremiah sa mga piniling tao ng Diyos, yung mga Israelita mga kasembreros. But applicable din ito sa atin mga kasembreros. One is asked to consider different paths laid out before them by standing at the crossroads, symbolizing these decisions, directions in life. So ito yung challenge kasi, lalong-lalo na sa mga kabataan talaga mga kasembreros, mag-offer ng ibang activities ang mundong ito. Mag-offer ito ng iba't ibang tao, iba't ibang uri ng barkada, kaibigan, iba't ibang uri ng trabaho, iba't ibang uri ng kurso, kasi free will ang sasabi ng Panginoon dito. Kaya binigyan tayo ng free will mga kasembreros, kasi meron tayong mahal niya tayo mga kasembreros. Kunwari yung asawa mo na yan, kapag kontrolado mo yung lahat ng galaw na yan, parang wala siyang kalayaan na mag-desisyon para sa kanya, ay syempre na mag-asawa kayo, may mga times na talagang iisa lang yung pinupunton niyo at saka iisa lang yung inyong plano mga kasembreros. Pero may mga times kasi na hindi ka nagkakasundo. Kunwari pagkain, ayaw niya ng ampalaya na may itlog, tapos pinipilit mong kumain. So parang kasi hindi na yung free will mga kasembreros. So wag mo siyang pilitin kasi ayaw nga niya ng ampalaya kasi mapait mga kasembreros. So isa lamang yung example ng free will mga kasembreros, kasi binigyan tayo ng Panginoon ng free will na marami tayong choices, pwede natin gawin ang gusto natin. So it's either consequences or rewards mga kasembreros ang nag-aantay sa dulo. Pero as proof na patunay na mahal tayo ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng free will mga kasembreros. So it's either gagamitin natin sa tama or mali ang ating free will. Kung yung desisyon ba, kalayaang magdesisyon mga kasembreros. So sa tao, ganun din. Ang jowa mo kapag kinulong mo na yan na parang ibon, hindi niyan pagmamahal. Kasi ganun po ang Panginoon mga kasusin sa atin. So binigyan tayo ng free will. So dito, si Prophet Jeremiah, ang Diyos mismo ay nagbigay sa kanila ng choices. Okay, sasamba ba kayo sa akin or sasamba kayo sa ganito? Papanig ba kayo sa ganito or papanig kayo sa akin? So ganun mga kasembreros. And ang mention dito na ancient path or old path mga kasembreros, luma or matandang daan, dating daan mga kasembreros, pero hindi po ito religion, na ancient path of righteousness emphasizes the importance of choosing a path rooted in moral values and principles that have withstood the test of time. So kumbaga parang si Lord kasi yung first love siya ang simula, siya ang katapusan. So ancient the God of the ancient times ang isang pangalan pa ni God mga kasembreros. Kung kaya kung bumalik magbalik loob tayo sa dating sa dating Diyos, sa Diyos natin na forever mga kasembreros, kasi siya lang ang tunay na Diyos. Wala nang ibang Diyos na maliban sa Diyos ni Abraham,
ni na Isaac at ni Jacob, mga kasambreros, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So marami kasi ang nililigaw kasi di ba ang tao pag naliligaw ay mahirap na pag naliligaw ng landas, kunwari nalulung sa bisyo, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, na busy sa barkada, o na-addict sa cellphone for example. So, yung mga in short ay hindi siya dumaan sa tamang landasin ng buhay. Kung kaya imbis na makatulong ay naging pahirap pa siya, mga kasambreros, sa huli. Kung kaya imbis na makatulong ay naging pabigat palalo sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, sa kapatid, and so on, mga kasambreros. So si Apostol, si Prophet Jeremiah dito, mga kasambreros, ay nagbigay siya ng example, no, na ang Panginoon, mga kasambreros. Imagine na tayo po ay nakatayo sa isang crossroad. Sa crossroad na yan, ibig sabihin po ay may dalawang daanan. Okay? Kaliwa or sa kanan, mga kasambreros. So, kung sa kanan ka, ako sa kaliwa ka, yun yung parang kalaglagan natin, mga kasambreros. So sa kanan sa kanan, yes, yun po yung tamang daan, mga kasambreros. So saan tayo? Okay, saan tayo dadaan? Sa kanan ba o sa kaliwa? So ganun siya, mga kasambreros. And ang buhay kasi natin, yung ating sitwasyon ngayon, bunga yan ng desisyon natin nung nakaraang taon or mga nakaraang past 10 years, mga kasambreros. So bunga yan, yung lahat ng natin ay bunga ng choices natin noon. So ang choices natin ngayon na gagawin ay yung magiging bunga yan after ng 10 years for example, 2 years or 3 months or 1 year for example. So talagang meron siyang epekto, mga kasambreros. So masama ba or mabuti yung magiging resulta ng ating choices. That is why merong tinatawag na power of choice. So, power of choice, merong kapangyarihan, merong impact yung ating mga choices, mga kasambreros. Kung kaya, be careful sa ating mga choices sa buhay. Let's say, maling asawa ang iyong pinili, maling kurso, no? Talagang ang delikado dito yung maling asawa, no? Maling partner. Kung kaya marami ang naghihiwalay because hindi sila marunong pumili, mga kasambreros, nagmadali, no? Sa tinatawag na relasyon. Yung kurso, no? Baka ikaw ay nag-aaral ngayon tapos nagpinagsisihan mo ng kasi hindi mo gusto yung kurso mo. So dapat ikaw mismo ang pumili sa iyong kurso, mga kasambreros. So ang phrase nito, mga kasambreros, ay nagsignify ng moment of decision sa ating buhay, na we should be wise sa pagpili ng ating mga tatahakin. When we choose to walk in the ancient paths, we align ourselves with the will of God and open ourselves up to His blessings and guidance. We choose a life of faithfulness, obedience, and trust in the Lord by seeking these paths, knowing that He will lead us in the way of righteousness and show us the way to true and lasting peace. So, as a sort of final thought natin, imagine natin yung ating pananampalataya as a career, no? Bilang trabaho, mga kasambreros, na mapa-founded at saka rooted siya sa tried and true advice of mentors. Yung tried and true, yung parang sinubukan na, tapos sinubukan na ng maraming beses, tapos tama, totoo. Tried na siya, nasubukan na, and totoo, totoo at saka naglalast siya, mga kasambreros. So, when was the last time you checked if your spiritual compass aligns with these foundational truths? It's time to reassess your beliefs and actions. Are they truly rooted in God's Word? Step back, reflect, and commit to walking the path set by our faith's pioneers. So, yun lamang siya, mga kasambreros, yung ating dapat sundin. So, choices. So, kailangan piliin natin ang Diyos, piliin natin ang manampalataya at saka manalig sa Kanya. Kasi sa Kanya, hindi tayo talo, mga kasambreros, parating panalo sa ating Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, mga kasambreros, na lumakad sa daang patungo sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.